Nalaman na ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang buong pangyayari kung bakit hinarang itong ating kababayan ng mga taga-customs sa Clark International Airport. Kaya ikaw na isang OFW, pakinggan nyo po ang buong video dahil mapupulutan po ninyo ito ng aral at para mawala na rin po ang inyong mga takot patungkol sa mga pasalubong na nais yung dalhin sa Pilipinas. Dahil base sa nalaman ni Administrator Arnel Ignacio, si kabayan pala ang may pagkukulang kung bakit siya napasok sa ganoong sitwasyon. Ayon kasi sa salaysay ng mga taga-custom, bukod umano sa porono ang chinecheck ni kabayan sa kanyang declaration form, tourist pa umano ang nakalagay sa kanyang declaration form, imbis na sanay OFW. Ito anya ang dahilan kung bakit hindi kwalipikado si kabayan sa nasabing pribilehiyo na tax-free para sa mga OFWs na umuwi sa Pilipinas na may dalang mga gamit na katumbas ng worth of 150,000 pesos. Kaya ang ipinataw umano dito kay kabayan, ang batas na nakasaad para sa mga turista na worth of 10k lamang. Kaya umano nila ito hinarang. Kaya paalala po sa mga pauwi sa Pilipinas, basahin nyo po ng mabuti ang declaration form bago kayo mag-fill up. I-check nyo po kung tama ba ang mga impormasyon na inilagay ninyo para hindi po kayo magkaproblema pagdating sa Pilipinas. Baka po kasi si kabayan ay nagkamali lamang dahil nasabi nito sa kanyang video noong nakaraan na pagod siya sa kanyang biyahe, walang tulog at hindi pa umano siya nakainom ng gamot para sa kanyang high blood. Narito pakinggan po natin ang buong video pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Kasi kagaya po yung nakita nyo, nakasagot po sa custom declaration niya is puro no. And then pagdating po sa taas for verification po. So, ulitin po namin sa kanya kung talagang may declare siya. Kapag sinabi po wala, i-verify namin. Ano, kagaya nun, dapat dineclare niya. Dapat po dineclare niya sa nabidala. Dapat po. Pero kung dineclare niya OFW siya, walang problema, no? Walang pong problema. Narinig niyo po yun mga kababayan. Wala pong problema kung na-declare sana ni kabayan na OFW siya kasi dalawa lang naman ang cellphone na dala niya. Nagkamali lang siguro po itong si kabayan sa kategorya. Kaya dapat mag-ingat po kayo sa pagsagot sa mga katanungan sa declaration form at siguraduhin ninyo na tama yung mga sagot ninyo para di kayo magkaproblema pagdating sa Pilipinas. Po namin malalaman kung ano po yung Kaso category. nilagay na hindi siya OFW. Kasi andito po yun sa pinakaharap pa lang at saka malaki po, type of traveler. Ano naman po yung informasyon na binigay sa Nilagay atin? niya bikasyon, Dito bakasyon, sa tapos hindi yun. So, turista siya parang. turista, bale po ang aming pagkakaintindi. Bale po dito, base po dito sa pagka-fill up natin. Therefore, in-implement nyo lang yung nararapat. Yes, sir. OFW kayo. So, ang pinataw sa'yo, yung pang turista. Kung nabanggit mo na OFW ka, ang ilalapat sa'yo, yung 150. Kaya wag po kayong matakot magdala ng mga pasalubong dahil ang mga OFWs po ay mayroong pribilehiyo na pwedeng magdala ng gamit na katumbas ng 150,000 pesos kahit na wala kayong resibo. Halimbawa, may mga gold kayo na walang resibo, isuot nyo na lang po, di na kayo masisita ng customs. Pero kapag maramihan na, dapat po talaga may resibo kayong dala dahil chinicheck po nila yan. Kapag wala ka kasing maipakita, iisipin nila na binibenta mo yan kaya need mong magbayad ng tax bago ka palabasin. Hindi mo nga chinikan pa rin yung OFW. Ang binigay sa'yo, ang nilapat sa'yo matas, yung pang hindi OFW. Hanggang dito na lamang po mga kababayan. Sana'y nakatulong sa inyo ang mahalagang impormasyon na ito para di po kayo kabahan. Dahil marami po sa mga OFWs ngayon ang kabado dahil sa isyung ito. Takot mag-uwi ng mga cellphones, gold na bigay ng mga amo dahil baka daw maharang sa airport. Ngayon malinaw na kung bakit naharang si kabayan.